Sino po ba yung nagpunta sa sementeryo hapon? Noong November 1, dumalaw sa puntod na kanilang mga mahal sa buhay. Nakita po natin na last November 1 ay nationwide ay sineselebrate po natin yung All Saints Day na tinatawag. At marami po mga tao ang pumupunta sa sementeryo upang dalawin, bisitahin yung puntod ng kanilang namayapang mga mahal sa buhay. Naisip po ba natin sa ating buhay na ano po mangyayari kung tayo ay mamamatay? What will happen kung tayo po ay mamamatay? Siguro po napakaganda na pag-aralan muna po natin sa umagang ito yung mga different views ng different religion, kung ano po yung pagkakaunawa nila yung life after death. No? Mahalaga po kasi ito sa ating pong pananampalataya. Mahalaga po ito sa ating buhay Kristiyano na lubos na natin maunawaan pagkatapos ng kamatayan. Ano ba talaga naghihintay sa atin? Di po ba? Pagkatapos ng kamatayan, saan kaya tayo pupunta? Saan kaya tayo hahanto? Sabi nga po, minsan, nung aking pong lolo, sabi niya, nung mamatay po yung kanyang kaisa-isang lalaking anak, doon po siya nagtanong. Ang sabi niya, mayroong ba buhay pagkatapos ng buhay na ito? Kaya po siya na born again, dahil nung mamatay yung kanyang kaisa-isang anak, tatlo po kasi kapag si nanay sa kaisang babae, yung lalaki po ito namatay, nagtanong po siya. No? May buhay kaya pagkatapos ng buhay na ito? Pagkatapos ito, tapos na ba talaga? Yung po yung naging daan upang magsaliksik sila ng katotohanan sa salita ng ating Panginoon. Saan tayo, mga Kristiyana po tayo, pero minsan hindi pa natin lubos na maunawaan kung ano pa talaga naghihintay sa atin. No? O meron pa tayong isang duda sa mga sinasabi. Okay, balikan po natin upang lubos natin manawaan yung mga belief ng mga different religion and life after death. Yung Hinduism po kasi, ang unang goal ng Hinduism ay maputol o matakasan po nila yung endless cycle. Naniniwala po kasi sila na merong birth, death, and rebirth. No? Yung merong buhay, yung simula ng buhay sa pagkakasilang, may kamatayan, at mayroong muling pagsilang. Ano pa tawag po nila doon? Reincarnation. Reincarnation. So, it means na yung eternal salvation po nila, ito po yung sinasabi, is a resting place o isang kapahingahan ng bawat isa sa arm ng isang mapagmahal na Diyos. Pero dumadaan po sila sa cycle. Meron pong apat ng way upang ma-attain nila yung salvation ng kanilang soul at doon po ay maranasan nila yung talagang kapahingahan ng kanilang kaluluwa. Unang-una po yung Jnana Yoga, the way of knowledge. Ito daw po yung nag-employ ng filosofiya at ng isang kaisipan upang maunawaan yung sinasabing unreal nature ng universe. Kaya meron po sila tinatawag na Jnana Yoga, way of knowledge, maunawaan yung mga tunay o yung mga hindi nakikitang buo. Pangalawa po, yung tinatawag po nila na Bhakti Yoga. No? Ano po ibig sabihin? Ito po daw po yung way ng devotion. Ito po yung daan na malugdog ng devotion o pagmamahal upang ma-reach nila yung salvation sa pamamagitan ng kalugod-lugod na pagsamba sa divine being. No? Ang pangatlo po ay yung Karma Yoga. Narinig na po ba yung salitang karma? Naniniwala po kasi sila na yung way of action, natatawag po na ito po yung nag-i-strive po sila towards salvation, yung performing ng good work. Kasi po may karma po sa kanila eh. Na kung ano titirin mo, yung pag bumalik sila masama ito, yung karma. Kung sa Christian's wording, it is the way, ito po yung law of reaping
sowing sa kanilang karma. Naniniwala po kasi sa reincarnation, so kailangan gumawa po sila mabuti, katulad po ng Buddhism, upang sa susunod na buhay po nila ay maitaas yung antas ng kanilang pamumuhay. Kaya po yung mga hayop ay sa kanila ay secret po ito. Kasi baka mamaya makain nila yung kanilang ancestor. No? Kaya po yung sa baka o sa iba, kaya hindi po sila matay. Mga daga, makikita niyo po sa kanila, inaalagaan. Malalaki. No? Ang baka sa kanila, sacred. Hindi po ito pinapatay. Tingnan namin. Kaya po ininiwala po sa Karma Yoga. Ang pangalan po yung Raja Yoga. Kaya nakikita niyo po yung mga different yoga. Ito, beware. No? Ang sabi po sa Raja Yoga, ito daw po yung Royal Road. No? Ito po yung gumagamit ng mga meditation. No? Meditative yoga technique. No? Yung nag-meditate po sila malalim. Kaya pagkat most Hindu believe na datan po sila sa cycle ng maraming incarnation bago po nila matupad o maganap yung complete salvation ng kanilang kaluluwa. Kaya sabi masama ba yoga? Ito po yung way ng mga Hindu to complete their yung Raja Yoga, Royal Road. No? Ang pangalawa po yung Jehovah Witness. No? Ang Jehovah Witness po believes hell does not exist. Naniniwala po sila na impyerno ay hindi isang katotohanan. Naniniwala po sila ang impyerno ay ito lang daw yung common grave ng mankind. No? Marami sa mga tao will cease to exist. No? Pagkatapos ng kamatayan, sila po ay mawawala na sa mundong ito. Pero naniniwala po sila, at lalo po yung teaching niya na 1914, na ang sabi po doon ay yung heavenly kingdom daw po, ay ito po may establish sa pamagitan ng tinatawag nilang anointed class o yung little plaque of about 135,400. At yung pong believer, the group will inhabit heaven, yung 8,600 naniniwala po sila ay ito po ay buhay pa. Punta tayo sa Revelation 144,000. Nagkaroon po kasi sila ng problema doon eh. Kaya binago po nila yung teaching dahil mahigit na po sila sa 144,000. So kaya nga po, gumawa po sila ng teaching na pagkatapos na po ng Armageddon, yun po yung final battle na gagawin ng ating Panginoon, no? Na yun ay wawasakin, sisirain at talagang didigmay ng Panginoon ang lahat ng kanyang mga kaaway, yung mga sumunod sa mga malinturo. After that, ang sabi po nila, if you purified ng Panginoon o lilinisin ng Panginoon ang earth at mag-establish siya na Socratic kingdom. Socratic kingdom, yung God's kingdom, ay itatayo po ito sa mundo for 100,000 years. At kung daw mga nag-survive ng Armageddon ay sila po yung titira at mananatili sa isang lugar na naroon ang lahat ng kaisan. Paano po sila mga karating po doon? Pagkatapos po na mga to be safe or to be part of that place, ang sabi nila, kailangan daw i-accept yung teaching ng Watchtower Society, yung governing body ng Jehovah Witnesses, na kailangan na mabaptize as a Jehovah Witness at sana ay sundin yung mga programa ng mga gawain na in-establish ng governing body nila. Kaya makikita po niyo yung mga Jehovah Witness na talagang masisigasig po sila, matandaman, mga matanda na, no? Doon sa mo, nakita ko yung sa Jehovah Witness, matanda na, naka-note. Doon na yung Bible niya talaga, galing ha? Meron na po siyang iPad, doon na po lahat yung mga niya. Masisipag po siya. Kasi yun ang kailangan na gawin upang sila ay mapasama doon sa lilikay ng Panginoon na maayos. Ang pangatlo po ay yung Mormons. Ano po yung belief ng Mormons? After death. No?
Naniniwala po sila na hindi lang isang heaven, kundi ito ay tatlo. Unang-una, yung highest level, yung tinatawag po nila Celestial Kingdom. Ito daw po ay reserved doon sa mga couples na Mormon na nagpakasal sa Mormon Temple at naseal po yung kanilang marriage for eternity. Wow! Eventually, they will become God and Goddesses. Magiging God. Merong God and Goddess. Yung pong lalaki na kinasal sa Mormon ceremony at na-seal eternity, sila po yung magiging mag-control ng entire universe. Wow. Second po sinasabi niya ay hell exists. Naniniwala po sila doon. But, iilan lang daw ang pupunta po doon. At yung pangatlo ay tinatawag nilang terrestrial kingdom. Yung balance. No? Doon daw po yung curse, doon sa son of perdition, ay dadaan po doon at doon ilalagi yung mga tao, yung mga sumuway, yung mga demonyo, si Satanas at yung mga fallen angel. Ano po ba yung meaning nila pag sinabi po nila son of perdition? Ito daw po yung mga devout Mormon na tumiwalag o umalis para sa apostasy sa kanila yon, no? Walang kapatawaran na kung ikaw ay tinanggihan mo o umalis ka doon sa turo at aral ng Mormon at ikaw ay lumipat ng ibang reliyon. No, yun daw yung son of perdition na walang kapatawaran. Iba daw ay mga taong nalaman yung mga bagay na ginagawa ng kasalanan patuloy na gumagawa at hindi po sila nagsisisi. Yung po yung believe nila, pangapat po yung 7-day Adventist. Believe in heaven and hell. Pero meron po silang kakatuwang believe. Hindi po sila naniniwala na ang hell ay para po doon sa lugar ng eternal agony and punishment ng mga sinner. May hell, pero hindi yan para doon. No? They view hell, o tinitingnan nila, yung unawan na ito po daw po yung lugar na kung saan yung mga unsaved ay doon po tinutupok, no, upang alisin sa mundo, i-annihilate. No? Naniniwala po sila yung biblical passage or verses na everlasting. Ito po binigyan nila ng kahulugan na ang ibig daw po sabihin nito, as long hanggat mayroong alon susunugin doon, ay ito po yung tinatawag nilang everlasting hell. Yung po yung bilit nila. Kasi naniniwala sila na God is a loving God. Kaya daw po, kung mapagmahal ng Diyos, hindi daw po pwede na yung kaluluwa ay patuloy na maghirap sa impyerno. No? Hindi daw po, saliwa daw po ito sa pinoportray o picture na God is a loving God. No? Balikan ko yung Roman Catholic, believe in heaven and hell. Alam po natin yun, no? Marami po naman sa atin na galing sa Roman Catholic. No? Ito yung lugar ng kaparusahan, no? Hindi na po pwede mabago. Yung hell, na ito ay punishment for those people who sin. Pero naniniwala po sila in between hell and heaven ay mayroong isa pang lugar. Ano po yun? Purgatory daw. Ito daw yung lugar na kung saan purge, kaya purgatory, nililinis yung mga taong nagkasala, ngunit hindi mortal sin. Kala niyo ito na yan? Meron pong category sin eh. Sa kanila, it is mortal and venial. Alam ko na. Venial sin. Yung daw venial sin, ito yung mga maliliit at hindi masyadong karumal-dumal na kasalanan. So pag ikaw ay namatay na yung venial sin, ikaw daw ay hindi po diretso sa impyerno. Sa purgatory ka muna. Kasi doon ay i-purge ka doon, lininis ka, i-cleanse. Sa pamamagitan ng ano? Pagdarasal at mga mass. Kaya nakikita po kayo pag may namamatay may mga mass card. Hindi po ba?
Tama po ba? Kasi naniniwala sila na baka ito mapunta sa purgatorio, kailangan i-cleanse ko sa pamagitan ng mga pagdadasal at mga mass. So, mas mabilis pagka-special. Kasi may special sa American, di po ba? Uy, naman po naman talaga katotohanan eh. Kaya mas mabilis pagka pa na-special yung mass mo. Special din na nagpe-prayer at namamas. Di po ba? Tama naman eh. Di po ba? Kaya kung medyo special, mga bishop, cardinal na magmama, medyo mas mabilis ang pagpunta mo sa heaven. Yun po, ang ano na. At merong pagka namatay ang bata, saan po pupunta? Hindi. Saan pupunta po pag namatay ang bata sa tiki ng Katolik? Sa limbo. Di po ba? Ito yung place na bago pumunta sa langit, after staying there for a while, yung mga batang hindi nabinyagan, pupunta sa limbo. Yun po yung bilip po nila sa life after death. At meron din pong bilip si Dante. Hindi si Brother Dante, hindi si Pastor Dante. Ang tingin na kay Father. Kung may teaching naman si Brother Dante dito, Pastor. Si Dante po ay isang makata, poet, no? Na sumulat po ng ayan, silang kalinga. Divine Comedy. Pinicture niya po yung death. Pinopya niya po yung, yung galing sa Greek mythology. Di ba nasasakay ng bangka, mimigay ka ng coin, tatawid ka sa balon, tapos dadaan ka ng mag-asong may 4 na ulo. Sa sticks, paper of sticks, di ba? Yun po yan, at pinaghalo niya po yung belief ng Christian. Vision of hell, ng Catholic, yung vision of hell and purgatory. Yun po yung mga belief nila ng mga different religion na life after death. Now, nakakita po natin yun. Let's study the biblical truth about life after death. Are you ready? What happened when we die? Ano po mangyayari? Talaga ba kung ikaw makasalanan, you will cease to exist in this world? No? A-annihilate ka na lang. Wala na. Kaya sasabihin na lang naman, let's drink and be merry for tomorrow we die. Kasi nga God is a loving God. Hindi ka niya hahayaan na makita nagdurusa at sumisigaw and arguing in hell pagkat mapagmahal siyang Diyos. Hindi ito yung picture na isang Diyos na mapagmahal, na para bang pinipicture na nasisiyahan sa kamatayan at pagdurusan ng isang kaluluwa. Ang sabi po kasi sa Hebrew, chapter 9, verse 27, it is appointed for man once to die, and then judgment. No? Minsan daw lamang mabuhay, no? Mamatay ang tao, at pagkatapos po ito ay paghuhukom na ang darating. Kaya nga po yung question, what will happen when we die? It will depend on what happened before you die. No? Mangyayari po ito kung ano ang ginawa o ano nangyari bago ka namatay. No? Before. Ano mangyayari kung ikaw mamatay? It depends on what happened before you die. Because we believe on the judgment day, isa-separate ng Panginoon yung tinatawag na busi. Meron lang 2 pong kategorya. Pag ang Biblia ang pinag-uusapan, yung pong mga ligtas at yung mga lost to be condemned. Dalawa lang po ang pupuntahan talaga. It's either heaven or hell. It's either you are saved or you are lost. Pag sinasabing saved, ito po yung yung kamatayan para sa isang mananampalataya sa ating Panginoon is not the end of everything. We believe on that.
ang kamatayan pag dumadating sa buhay ng isang Kristiyano, hindi ito katapusan ng kanyang buhay, kung hindi ito ay pagpapatuloy ng isang buhay na mas maganda sa buhay niya nung siya'y nabubuhay sa mundo ito. Amen? Tignan niyo po, mukhang duda kayo Sige, buksan po natin mga Biblia. Ito ay mabuhay. Sa John chapter 3 verse 16, alam po natin ito. Okay. Gamitin yung telescope ko muna. John chapter 3 verse 16, para po, pagkakain na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumalatpalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Okay, sabi po doon na nung tinanggap natin ating Panginoon, meron na tayong buhay na wala hanggan. Alam po ba? Hindi yung pag namatay tayo sa kalangan buhay na walang hanggan. Nasa atin po yung buhay na walang hanggan. Kaya nga po ang sinasabi, pag namatay isang Kristiyano, ito yung pagpapatuloy na isang buhay na kakaibang buhay kaysa sa ating buhay. Amen po ba? Nakakaintindihan po ba tayo? Sundan niyo po ako sa verse 18. Kasi nasabi po sa verse 18, okay, hindi natulang mga parusahan ananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit tinatulan ng parusahan na hindi nananampalataya sa Kanya. So verse 36a, ang sabi, ang nananalig sa anak ay may buhay na wala hanggan. Ang nananalig sa anak ay may buhay na wala hanggan. Sa John chapter 5 verse 24, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, nakikinig sa aking salita, at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ang sabi po doon, hindi na siya hatulan, kundi inilipat na sa buhay na wala na mula sa kamatayan. Mula kamatayan ay binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. It's appointed for man once to die and then start to. Nung tinanggap natin ang ating Panginoon, may buhay na walang hanggan tayo. Nung mamatay tayo, tinagpapatuloy yung buhay na walang hanggan, tayo po ay hindi na hahatulan ng ating Panginoon. Natatandaan niyo yung pangako ng ating Panginoon sa tip? Yung pong magnanakaw na kasama niya doon sa krus ng Kalbaryo sa Luke chapter 23 verse 43. Ano po sabi niya? Nung kinalangin at magsisi yung nakapako, sabi niya, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Amen. May kasiguruhan tayo. May katiyakan tayo. Hindi tayo namamana sa dilim na kung mamamatay ang ating mahal sa buhay, kung mamamatay tayo ay hindi alam na mahal sa buhay natin kung saan tayo patungo. Lalo po sila nagkakaroon ng kanumpayan. Kaya nga po, madalas sinasabi, ay yayabang ng mga born again na yan. Tiyak nila kung sila pupunta. Dapat lang. Pagkat ang ating Panginoon ay hindi pitik-bulag ang binigay sa atin, baliwanag na sinasabi sa kanyang salita, kung tayo mamamatay na may pananampalataya sa ating Panginoon, tayo ligtas. Wala tayong kahatulan. Tayo lumipat mula sa kamatayan sa panibagong buhay ng ating buhay. At sinabi yung doon sa tao na yun, ngayon din nakasamahin kita. Hindi sinabi pag-iisipan ko, walang nga ka na nabubuhay ka rin. Diba? Kung ano-ano kalupag-bulasot ang ginawa mo. Teka muna, baka sakali, o sige, pumunta ka muna doon sa isang lugar, doon, magsisi ka. Hindi. Sabi niya, ngayon din, kakasamahin kita. Tiyak! Di ba? Hindi tayo nakikipagpitik-bulag. Diba sabi po ni Paul, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8. 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Okay, ang sabi niya po dito, malakas ang loob kung iwan ang katawang ito na aking tinataan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Diba? Kami niya, okay lang. Malakas ang loob ko dahil alam ko, ang matutunguhan ko, yung aking Diyos at Panginoon. Yung katawan niyo po yan, bagaman mabubulo, bagaman ililibing,
Kaya sabi, ashes to ashes, dust to dust. Na ating katawan ng mga saan tayo ay dahil sa alubog tayo, nilikha ng Panginoon ay babalik sa alubog. Ngunit on the last day, on the resurrection, sabi ni Pablo, yung katawang nabubulok ay papalitan ng katawan na hindi nabubulok. Yung katawan na yan nakakaranas sa kamatayan ay papalitan ng kamatayan ng isang katawan na hindi makakaranas ng kamatayan. Pagkat yung ating katawan na ito, yung laman at dugo na ito, hindi po ito akma na mamuhay doon sa langit. Tayo po ay papalitan ng isang glorious body na katulad po ng body ng ating Panginoon na siya ay bumangon mula sa mga patay. Kaya sabi ni Pablo, ang katiyakan na tayo muling mabubuhay sa mga patay, ang katiyakan na tayo ligtas ay noong muling binuhay ng Diyos, si Kristo Jesus. Kaya tayo po ay may katiyakan. No? What happened when we die? Kung tinanggap po natin ang ating Panginoon, kung tayo may tunay na relasyon sa ating Panginoon, tiyak natin na pag tayo ay namatay, tayo pupunta sa piling ng Panginoon. Eh, ano naman for the Lord? Ano po mangyayari doon sa mga tao mamamatay na walang Kristo? Ano po mangyayari doon sa mga tao hanggang ngayon ni-ignore nila yung gospel? Ayaw nilang iwanan yung mga buhay na sa palagay nila ay magbibigay sa kanila ng kaligayahan. Ang sabi po ng Biblia sa John chapter 36 na ating pong binasa, ang sabi po doon ay ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Ano po sabi yan? Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang puot ng Diyos. At dapat aralan po natin, nakakahindik, nakakatakot kung ang puot ng Diyos ang isa sa atin. Mas higit pa to sa puot ng hari, sa puot ng mga judge, nakahindik-hindik at kalagim-lagim na mangyayari sa buhay na. Ito po isang babala ng Panginoon. Sa Romans chapter 2, verse 8 and 9, ang sabi po rito, Romans chapter 2, verse 8 and 9, dadakwan matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumilikha ng pagkakababahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalikuan. Paghihirap at kapigatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una, ang mga Hudyo at hindi ng mga Grego. Ganun po nilalarawan ni Pablo. Ang sabi niya ay matinding galit at puot. No? Kahindik-hindi, paghihirap. Hindi po ba? Nakita po natin yung istorya ng rich man sa Lazarus. Mula doon na po siya sa paghihirap. Sabi niya, makikiusap siya. Makikiusap siya na, Amang Abraham, pwede ba? Palipatin mo naman si Lazarus dito. No? Sabi niya, miski na yung sausaw lang niya yung daliri niya sa tubig at tapos ilagay niya lang ng konti sa aking labi. Para matikhaw, mawala yung aking paghihirap at pagkakauhaw. Di ba ba? Pag tayo uhaw na uhaw, bisi konti-konti lang, katitik lang, talagang parang napakahalaga ng tubig sa atin. Eh yun, sabi, sausaw lang. Grabe yung hirap na dinadanas niyo. No? God is real. Mga kapatid, hindi po nagbibiro ang Panginoon. Hindi po nagbibiro ang salita ng Panginoon kung paano nilalarawan ang impyerno. Totoo po ito. Hindi po itong katang-isip ng mga pastor. Hindi po itong katang-isip ng mga religious leader. Hindi po itong katang-isip ng mga writer. Ito po ay katotohanan. Ang kagandahan lang po kasi, I believe with all my heart
Ang impyerno po ay hindi ginawa ng Diyos para sa tao. Ang impyerno ay ginawa ng Diyos para kay Satanas. Itinakda na po si Satanas at yung mga rebelding mga anghel sa impyerno. Pero ang tao po gusto sumunod kay Satanas sa impyerno. No? Kita niyo po, sa Isaiah chapter 14 verse 11, napakaganda po ng binabanggit po dito tungkol ng hell. At ito din po yung binabanggit sa New Testament. Ang sabi niya po dito, nung bagsak ng Panginoon si Lucifer o si Satan, ang sabi po sa tulad ng Isaiah, ikaw na pinangalan sa tugtog ng Alpha, ngayon narito na rin sa Sion. Ang babanigin mo yung mga uod at uudlin ang iyong kukumutin. Ang sabi po ng Panginoon, when He talks about hell, doon po sa Mark chapter 9, verse 46 to 4 and 48, ang sabi ng 46, doon hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanina at hindi mamamatay ang apoy. Sa verse 48, sabi, doon hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanina at hindi mamamatay ang mga apoy. Inulit po na natin Panginoon. No? Makikita po natin yung katotohanan ng salita ng Panginoon when He talks about hell. Doon po sa Revelation chapter 20 verse 10, ang sabi po dito, okay, at ang diablo ng dadaya sa kanila ay tinapon sa lawang apoy at sopre na pinagtatapunan din sa halimaw at sa mga bulang prudenpa, magkakasama silang pinahihirapan araw at gabi, magpakailan paman. At sa Revelation chapter 20 verse 15, ang sabi, tinapon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Sa verse 21, chapter 21 verse 8, ang sabi po dito, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksin, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kalahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapit, mga mampukulang, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Sila'y bubulit sa lawa na naglalagablaw na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Brothers and sisters, hindi po nagbibiro ang Diyos. Hell is real. God love you so much. Ayaw niya na maranasan yung impyerno. Ayaw niya maranasan ng tao ang impyerno. That's why God gave His only begotten Son. Upang matakasan natin ang kanyang sumpa. Upang matakasan natin ang kanyang galit at puot. Upang matakasan natin yung paghihira sa impyerno. No, what will happen when you die? What will happen when you die? It depends on you. It depends on you. God loves you. It's your decision. No? Kung saan natin pipili, ano pipiliin natin? Is it heaven or hell? It is appointed for man once to die and judgment. It depends on how you are before you die. Hello? Hello? It depends kung paano tayo nabuhay. Kung ano natin decision natin. Kung tayo nabubuhay, bago tayo mamatay. No? Ang pangalawang katanungan po, makikita pa rin po ba natin ang ating mga mahal sa buhay? The true answer is, it also depends. It depends on them. Di po ba? Makikita lamang po natin sila with life after death kung sila po ay nanampalataya sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kung sila po ay tumanggap sa pamamagitan ng pananampalataya ng kapatawaran na ino-offer ng ating Panginoon. Kung sila po ay nakipag-reconcile, God offered first reconciliation to us. Alam mo, tayo na tayo nagkasala.
Tayo na nga naging rebelde. Tayo na nga yung miwalay. Tayo na nga yung umayaw sa Kanya. Pero because God loved us, siya yung nag-o-offer ng reconciliation sa atin. Binigay niya ating Panginoon upang i-reconcile tayo sa Kanya. Not everyone will go to heaven. That's the truth. Sigurado po may mapupunta sa impyerno. Sigurado po wala mapupunta sa purgatorio. Dahil wala namang purgatorio talaga. Impyerno lang talaga sila. Kaya nga po, those people who ignore the gospel, those people na para bang nais nilang magpakasaya sa mundong ito, tamasahin ang buhay na ginagawa sa mundong ito, sorry to say, you will not see them in heaven. Minsan masakit tanggapin ang katotohanan kung ito, pero ang katotohanan na hindi natin pwede isupred at itago. Alam niyo po, pinakamahirap sa aming mga pastor ang magsalita sa isang patay na unbeliever. Kasi, paano namin ko comfort yung family? Alam naman na tiyak talaga na kamatayan niya ay doon sa tutungo sa hindi maganda. Paano yung mga word na gagamitin namin para lamang ang hirap po. Sa ating minsan din natin matanggap eh. Pero yun ang katotohanan eh. Not everyone will go to heaven. Some will go to hell. Kaya nga, makikita pa ba natin ang mga mahal sa buhay? It depends on them. Kung patuloy na i-ignore, no? Yung pag-ibig ng Panginoon, ipamanhikan ng ating Panginoon, alam nyo, saan natin sila makikita? Sa judgment day. Pag inihiwalay ng Panginoon, yung pambing sa tupa, saan natin sila makikita? Makikita natin sila sa sabi niya, umalis kayo, umayos kayo, sabi niya. Matitiis po kaya natin yun, yung mahal mo sa buhay. Nakasama mo for so many years in your life in this earth. At the end of the day of life, makikita nyo, magkakahiwalay kayo. Isa papunta sa heaven, isa papunta sa infierno. That's the reality. Miski mo po gawin natin, miski ano man ang maging ayaw po natin. Pero ito yung katotohanan na sinasabi ng Biblia. It depends on them kung saan sila pupunta. Pero it depends on you. Yung mga wala pang relasyon sa ating Panginoon, na nais mapunta sa piling ng ating Panginoon, ngayon saan po ba tayo nakatayo? Yung mga Kristiyanong narito sa umagang ito, why are you, bakit tayo narito? Dahil ba mahal natin ang ating Panginoon, we want to worship Him. Gusto natin ibalik sa Kanya karangalan because of His love. No? Gusto natin tayo mag-worship sa ating Panginoon because of His goodness. No? O because of He is your Lord. It depends on that. It depends on you. Kita niyo po ang sabi po sa sa Matthew chapter 7. Maaari pong maraming ang mga tao na nasa iglesia ngayong mga araw na ito. Pero ano po sabi ng Biblia? Ang sabi po ng ating Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami, nagpahayag, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanman, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mapapagawa ng masama. It depends on you. Makikita po ba natin ang mahal natin sa buhay? Depende po sa kanila yun. Depende din po sa inyo. No. Ito po yung napakalang bahagi, no, sa buhay ng isang Kristiyano. Ang sabi po ng Psalmist,
sa Psalm 116, verse 15. Precious in the sight of the Lord is the death of a saint. Wow. Say amen to that. Amen. Precious in the sight of our Lord is the death of a saint. No, para bang pagkamatayan, para bang nalulungkot talaga tayo. Natural lang po yan. Umiyak, tumangin, malungkot, magkaroon ng pagtatanda. Pero aside from that, alam natin, ang Diyos ay napakahalaga sa kanya. Nakamatayan ng kanyang anak. Bakit po? Iti sa homecoming. Yan, di mo ba? Pagka yung anak mo ay malayo, hindi po ba napakaganda with the day na darating ang iyong anak? Kung lalo matagal mo siya nakakasabik mo siya. Kaya po ganun kasi yung kanyang anak ay uuwi na sa kanyang tahanan. Ang ating tahanan ay hinihanda ng ating Panginoon. Kaya sabi natin, Panginoon, huwag kayo malulungkot, aalis ako, pero maghahanda ako ng tahanan. Yung kamay ng Panginoon na siya mismong gagawa ng tahanan. At pag yari na, ayos na, babalik ako, kukunin niyo. And I believe, pagkakamatayan sa Christian Humanity, it is a precious because God will be with you forever. Natutuwa ang Panginoon, welcome my son, welcome my daughter, welcome ka sa iyong tahanan, nalilikha ng iyong Panginoon. Kaya precious. Kaya sabi po ni Paul sa Philippians chapter 1, verse 21-23, sabi niya, for me to live in Christ and to die is gain. Para po sa isang Kristiyano, ang kamatayan ay hindi pagtatapos, hindi po panghihinayang, ang kamatayan ay pakinabang ng bawat isang Kristiyano. Bakit po? Mapapawi na po yung luha. Mapapawi na yung ating nabubulong na katawan, yung hirap, yung sakit, yung problema. Hindi na makukutom yung ating katawan. Hindi na po maghihirap. Hindi po ba? Kaya nga po kay Pablo, ang mamatay, ang mabuhay para Kristo, mamatay ay pakinabang. Ano po mangyayari? Pag tayo mamatay, it depends on you. It depends on you. Kung paano natin yung buhay natin before we die. Makikita po ba natin mga mahal sa buhay? It depends on them. And lalo na po, it depends on them. Alam niyo po, kayo po ang susi para yung ating mga mahal sa buhay yung makasama natin. Huwag po kayong manghinawa. Lalo po yung mga asawang babae na hindi kasama yung kanilang mga asawang lalaki, huwag po kayong tumigil na manalangin, ipahayag. Gusto niyo po sila makasama ngayon? Eh, mas lalo po ninyong gustuhin na makasama po sila at makita po sila doon sa pangalanong buhay. Di po ba? Ayaw natin tayo sa asawa natin ngayon. Eh, bakit tayo nagiging kontento? Ayaw mo mahiwalay sa anak mo, huwag kang makontento na hindi mo siya kasama dito. Pray for them. Ipakita nyo yung pagmamahal ng ating Panginoon. And I believe with all my heart, kung ito yung desire ng ating puso, kung tayo nagpapakasaya at umaawit, nagpupuri sa ating Panginoon, there will come a time, God will hear the cry of your heart for your loved one. Gusto niyo po ba na masaya, na nagpupuri na kasama? It depends on you. Kung nais po natin makita sa pangalawang buhay ng ating mga asawa, it depends on you. It depends on them. But most probably, ikaw ang maging susi. I pray that all of us will do this. Marami po na tayo mga mahal sa buhay, kapatid, asawa, anak. We should make a right decision. Talagang go. Huwag tayong magsawa. Kung kinakailangan mag-fasting natin, iyak lang sa Panginoon, do it. Kasi, health is free.
dumadalaw po tayo doon sa kulpo, alam natin ang katotohanan, ang kamatayan dumadating sa isang islap na hindi natin inaasahan. Hindi po natin alam o kaya tayo kukunin na natin Panginoon. Ngunit ang isang pinakamagandang bagay ay maging handa tayo sa ating buhay. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Para pag namatay ng ating buhay, wala tayong pagsisihan. At sasabihin natin sa kanya ng banta na nabubuhay ka. Ipinahayag ko na siya katotohanan. Wala na po. For it appointed for man wants to die and then judge him. Miski anong dalangin niyo, miski anong iyak niyo, miski anong lupasay niyo, hindi niyo na mababago ang lahat ng yan. Mababago lang yan ngayon. Ngayon. Kaya nga po, ipipin. Tingnan po tayo na lang ang punta. Maaaring sa ating buhay, hindi pa natin ang bagay. Maaaring tayo mismo, minsan, para pabanding-banding tayo sa ating buhay Kristiyan. Ito po ay isang paalala po sa atin. Na yung katapatan na ibibigay natin sa ating Panginoon, yung ating pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon, hindi po sayang yun eh. Ngunit sayang naman, kung pagdating ng panahon, dahil tayo ay naging malamig sa ating Panginoon, katulad yung sabi niya sa isang iglesia na maging maligamgam sa ating paglilingkod, sa ating pagpupuri, ang sabi ko ay isusuka ko sila. Totoo po ang langit. Totoo ang impyerno. Tayo po mamimili sa natin yung ating mga mahal sa buhay. Bibigyan ko po kayo ng mga sandali. Maaaring po na tayo manalangin. Makipag-usap sa ating Panginoon. Unang-una po yung ating buhay. Muli natin i-dedicate sa ating Panginoon. Lord, here I am. Use me for your glory. Matunay na tayo maglingkod, umawit, magpuri, sumamba sa Panginoon na buong puso natin. Maaaring dumadaan tayo sa pagsubok. Pero yung pagsubok na yan ay hindi mo may uumpara doon sa inilaan sa iyo ng Panginoon na napakagandang lugar. Ngunit kung tayo ay manghihinawa, mararanasan natin yung mas lalong higit na sakit kung tayo mapapawalay sa ating Panginoon. It's your decision. Siguro po tayo mag-decide muna sa ating sarili. And then we're going to pray for our loved one. Maunang-unahin po natin yung immediate family natin. Asawa, yung anak, yung ating po mga kapatid. Let's pray for them. We have a Lord Jesus. Panginoon, naririnig niyo po, Panginoon, ang ibig na yung mga anak. Lord, dinisin niyo kami sa anumang kasalanan na nakikita mo sa amin na nagiging lang upang hindi kami makapaglingkod ng maayos. Lord, tunay na gamitin niyo ang bawat isa sa amin. Here I am, Lord. Here we are, Lord. Use us for your glory, Lord. Na walang araw ang masasayang, Lord, sa aming buhay. Na hindi ka namin bibigyan ng karangalan ito, Lord, na ang bawat araw, oras ng aming buhay ay makikita ang isang buhay na binago na isang Diyos. Maraming po salamat sa katiyakan ng aming mga kaligtasan, Lord. Lord, dinadalangin namin yung mga mahal namin sa buhay. Maaaring may mga asawa na hindi pa kasama, Lord, sa pagpupuli siya. Lord, sama sila naroon sa oras na ito. Buksan mo ang kanilang puso. Buksan mo ang kanilang pangunawa, Lord, na tunay na ang salita mo ang magkaroon ng kapangyarihan. As we preach it, Lord, sa kanila. Na maipayag namin yung gospel, Lord, at magkaroon sila na naisin na maging bahagi na yung kaharian ay nayanda para sa iyong mga anak. Tulungan niyo kami sa aming mga anak na wala pa rin ito, Lord, wala pa
naisin na magpuro sa iyo na hindi paligtas, Lord. Ikaw po ang kumalingan sa kanila. Buksan mo ka ng pangunawa, Lord, na makita nila na ang buhay hindi natatapos sa buhay na ito, kundi merong buhay pagkatapos ng kamatayan, Lord. Huwag mo hayaan na masayang ka nilang mga buhay. Sa aming mga kapatid, sa aming mga kamag-anak, Lord, gamitin niyo po ang bawat isa. I believe, God, sa pangako mo, na kung kami mananampalataya, kami at ang aming pamilya ay magkakaroon ng kaligtasan. Ngunit kung hindi kami magsasalita, Panginoon, ay sino magsasalita upang maunawaan nila ang malaking kaligtasan na naghihintay sa kanila? Kung hindi mo binigyan ng kapatawaran, Lord, yung mga nagkasala sa iyong mga anghel, ganun din po, Panginoon, kung hindi namin tatanggapin yung kaligtasan na offer mo, Lord, hindi po kami makakaligtas sa kaparusahan. Ngunit kung tatanggapin namin ang kapangyarihan ng kaligtasan na binibigay mo, magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat. Ipinagkakatiwala po namin siya lahat, Lord, ng to. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.